Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan na po tayo, magumpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong si Senator Marcoleta at Senator Lacson. Dahil po ang issue po ay mukha po yata ang na-divert na nila. Wala na po yata sa flood control ang issue. Nasa West Philippines Sea na po mga tambay. Ito po, tinawag pang traidor si Senator Marcoleta yata nila, lalo-lalo po ni Lacson. Pakinggan po muna natin si Lacson at isunod po natin yung pahayag naman po ni Senator Marcoleta. Unahin po natin si Lacson. Ito ang bansag ni Senador Panfilo Lacson sa mga Pilipinong handa umanong ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. Kaugnay ito ng mungkahi ni Senador Rodante Marcoleta na isuko ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Violence kasabay ng isinagawang pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules. Paliwanag ni Lacson, pangkaraniwang pinanggagalingan ng impormasyon sa geopolitics ang mga ganitong technical intelligence at traidor mula sa sariling bansa. Sa isang dekadang pagdilingkod, partikular na sa intelligence work, sinabi ni Senador Ping na tinatawag nila ito sa intelligence operations na recruitment in place. Binigyan din ito na ang pagsuko sa Kalayaan Islands ay walang pagkakaiba sa pagsuko ng Luzon Island o ang kabuuang bansa. Sa kasalukuyan, may mga Pilipinong naninirahan sa Kalayaan Group of Islands na isang bayan sa bahagi ng probinsya ng Palawan. Samantala, binatikos din ni Senador Lacson ang mga personal na atake laban sa mga opisyal at mambabatas na naninindigan para sa Pilipinas. Partikular na ito sa usapin ng teritoryo laban sa China sa West Philippine Sea. Kasunod mga tambay, yan po, nasa West Philippines na po ang issue, nasa Kalayaan na po mga tambay. Totoo po ba yan, yung sinasabi po ni Senator Lacson, mga bayan? Para po ang lumalabas, ang mga pagnanakaw po sa ating bansa ay malaya. Malaya po ang pagnanakaw ng mga politiko. At kailangan po ito i-divert yata. Mga kabayan, hindi po ba pagtataksil at pagtitraidor sa ating bansa ang mga magnanakaw mismo sa sarili nating bansa? Ang isang damukal na mga politiko umano na magnanakaw ngayon sa panahon ngayon at idinadala pa ang pera ng Pilipinas sa ibang bansa. Doon po nila dinadala at binibili pa ng kanilang mga mansyon. Hindi kaya yan ang mga traidor? Mga kababayan, nagtatanong lang tayo. Ito po, pakinggan po natin si Senator Marcoleta dito po sa pahayag ni Senator Lacson na traidor daw po. Traidor ang nagbibigay daw po ng ating sinasabing kalayaan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Ibang klase itong bansa na ito. Ang problema ng bansa, kahirapan, ekonomiya, kawalan ng trabaho, at ang talamak na korupsyon. Pero ang binubuhay po nila at talagang tinututukan, South China Sea, na wala pa tayong pag-aari. Wala pang titulo ang ating bansa. Yung mga teritoryo, atin na yan. Atin na yan. May mga Pilipino na dyan. Mahirap mo ng palisin yan dahil atin na yan. Ang sinasabi ni Senator Marcoleta ay ganito. Pakinggan po natin. Sinabi po ni Senador Marcoleta na nasa labas ng ating exclusive economic zone ang KIG. At paano malalagay sa entire West Philippine Sea? Linawin natin, hindi nyo talaga ipinamimigay. Bakit ko ipamimigay? Nandun na nga tayo, pamimigay mo pa. Sinabi ko lang. Oo. Kasi dapat maintindihan ninyo. Kung hindi nyo ma-enclose, kaya ko lang naman nasabi. To emphasize the point. Nagkaka-problema kasi, to emphasize the point, Oo. para wag kayong magka-problema. Kasi namumroblema sila, hindi sila makagawa ng mapa. O edi give up nyo. Parang sinabi Pero, nyo na ano lang yun eh. kung hindi nyo gagawin yan, pamigay nyo na lang, parang gano'n. Hindi ba? Bakit naman na 17 years na nakakaraan, ba't di nyo pa magawa-gawa? Kung talagang gusto nyo gawin, matagal nyo nang nagawa yan. Mission on Appointments noong Pebrero 4, sinabi ni Marcoleta ang anyay pagsasakripisyo ng Pilipinas para sa KIG. Pero hindi naman ito sakop ng EEZ. Ayon pa kay Marcoleta, ay nililis lang umano ng ilang individual ang kahulugan ng kanyang naging unang pahayag. Akala ko ba magpapatala ka muna? Oo. Hindi mo mas maganda para
Kumbaga, may titulo ka eh. Dala-dala mo yung titulo eh. Ganun ka-importante yun. Ba't ba ayaw mong bigyan ng... bakit ka mananangan doon sa argumentong kahit na walang Wala coordinates, yan, atin naman. Ano mga sa atin? At saka... Hindi mo nga ma-define ang hangganan ng sayo eh. So- Ba't ayaw... Oo, talagang hindi ka makapaglalagay. Kasi nga, baka sitahin ka. Dahil yung KIG, okay, nandun ka nga, kaya lang, sinakop mo, lalo na yung karamihan doon, nakabara yung HISIS talaga, magkakalayo eh. Paano mo i-appropriate ang HISIS without violating the UNCLOS? Yan po mga tambay. Isa lang po napakadali po, simple. Iparehistro mo para po wala na tayong problema sa ating kine-claim na West Philippine Sea. Napakasimple po yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Pinalalaki lang po ang issue nitong mga nagpapabagsak at talagang kailangan po nilang sirain ang mga kredibilidad nitong mga senador na ito. Di ba? Itong mga senador na ito sa pangunguna po ni Senator Marcoleta. Nandiyan po sila Jinggoy, nandiyan po sila Villanueva, si Escudero. Dahil alam naman po natin, ang layunin ay pinupuruhan po yan dahil po sa darating na impeachment sa kanila sa Senado. Hindi po ba? Kailangan po nilang sirain itong mga sumusuporta sa tama umano, lalo-lalo po si Senator Marcoleta. Hindi po ba? Binabasag po nila. Dahil nga po, ang mga layunin naman talaga nila ay hindi naman talaga para sa bayan umano. Hindi po ba? Kasi yung sinasabi ni Senator Marcoleta, 17 years. Tumanda ka na dyan, Lacson. 17 years. At kung ano-ano mga pinagsasabi mo, Senator Lacson, 17 years kasama mo si Tito Soto. 17 years. Hindi man lang yun napatalayan. Hindi man lang tayo nagkaroon ng sariling dokumento dyan. Di po ba? Titulo? Wala tayong titulo. At hindi yan pinamimigay ni Senator Marcoleta dahil atin na yan. May mga Pilipino na dyan sa kalayaan. May mga Pilipino na. Atin na yan. Never niyang ipamigay yan. Hindi po ba? Kaya lang, nandyan po ang media. Tagagatong umano. Hindi po ba? Dahil yan naman po ang trabaho ng media ngayon umano. Ang protektahan, ang dapat protektahan. Umano! Hindi po ba? Ang malaking issue ng ating bansa sa panahon natin ngayon, korupsyon. Talamak na korupsyon. Grabe, sindikatong korupsyon. Trilyon. Daan-daang bilyon. Pero ayaw na nilang tutukan ito. Yata! Pati ang mainstream media, ayaw na! Dahil nasa West Philippines na sila. At nasa, saan po? Impeachment ng Vice President. Yan po mga kabayan na nakakalungkot sa ating bansa. At sana po dumating na po ang panahon, na mapalitan na po sana ang ganitong sistema. Bulok. Para po maitwist lang at mailayo ang issue ng korupsyon nila umano, gagawa po sila ng paraan. Pagtutulong-tulungan po nila dahil nga po sa dami ng pera na nakapaligid at pumapasok sa kanila para po sa mga pangsariling interes lamang. Mga kababayan, hindi po ganyan kabobo at katanga ang mga Pilipino. At lalong hindi po bobo tanga ang senador na si Rodante Marcoleta sa issue ng West Philippine Sea. Itinatama niya lang ang matagal ng kapalpakan na hindi ginawa. 17 years! Ito mga senador na may ingay, 17 years, walang nagawa para po ang ating sinasabing West Philippine Sea ay matala na sa kasaysayan at mailagay na sa mapa ang pangalang West Philippine Sea. Hindi po ba? Ipatala. Pero ayaw nila ipatala eh. Ang gusto po nila ay gamitin po itong issue na ito. Ginagamit po ang issue ng West Philippine Sea para po alam na natin, pagtakpan at hindi na pag-usapan
ang korupsyon nila. Umano. Ganyan po katindi. Bilib na bilib po tayo kay Senator Lacson. Unbelievable. Unahin mo muna. Pangalanan mo muna kung sino. Kung sino ang ulo at ugat ng korupsyon sa flood control. Tapusin mo na ang investigasyon mo. Dahil po sila Senator Marcoleta ay nagbigay na po sila ng kanilang report kung sino ang buhaya at malalaking isda, ulo ng korupsyon. Bakit hanggang ngayon ay ayaw maglabas ng report ang chairman po ng Blue Ribbon Committee? Nagtataka lang po tayo. Bakit kaya? Dahil po dito muna tututok sa West Philippine Sea at tututukan muna nila ang impeachment ng Vice President na yan naman talaga ang plano nila umano nang mawala na po ang mga Duterte sa politika at pagharian na po nila ang ating bansa at maghari na po ang mga salot at mga magnanakaw at mga buhaya umano. Huwag naman po sana ipag-adya. Huwag naman po sana, mga kabayan, na maghari sa ating bansa ay puro magnanakaw, sinungaling, makakapal na muka, mandarambong, gumagamit pa ng pulburon. Huwag naman po sana. Huwag naman po sana pag-iadya. Maraming salamat po mga tambay. Yan po ang dalawang senador. Sino po ang makatotohanan? Sino po ang Judas? Sino po ang Judas, mga kabayan? Yung itinatama ang ating pag-aari o yung puro yaw-yaw lang na tumagal ng 17 years dyan sa Senado? Umano. Puro yaw-yaw. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, thank you po sa inyo pong mga biyaya at tulong. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Gay at Chena, kay Balance Vision TV, kay Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray Solid Didis ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Jesus Valdepena, at Baby Roman at Ate Isa na Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan, at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.